Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2941 hanggang 2950. Sa sandaling iyon, si Severin ay kumikinang sa 3,000 maningning na liwanag. Walang katapusang banal na liwanag ng mga prinsipyo at tuntunin ang sumasalamin sa kanyang katawan, na nagpapamukha sa kanya bilang isang Supreme God mula pa noong sinaunang panahon. Bagamat hindi pamilyar si Severin sa kapangyarihan ng mga nilalang na celestial at sa pagiging isang celestial dahil siya ay naging isa, likas na sinimulan niyang higupin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid niya. Dahil sa ebolusyon ng kanyang antas ng buhay, bawat selula ay sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa at nagniningning sa liwanag ng Supreme Divine Light. Sa yugtong celestial, ang celestial ay hindi na gumagamit ng mana. Tulad ng kasabihan, ang mga sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa ay nabuhay na parang isang Diyos, at ang mga hindi nabubuhay magpakailanman. Naunawaan ng isang celestial ang mga makapangyarihang prinsipyo. Sa halip na higupin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, hinigop niya ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang bawat galaw ay binubuo ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa madaling salita, ang celestial ay nagtataglay ng kapangyarihang celestial. Naunawaan ito ng husto ni Severin. Matapos siyang maging isang celestial, ang kanyang mana ay nabago sa kapangyarihan ng langit at lupa na siyang kapangyarihan ng mga makapangyarihang prinsipyo. Sa ilalim ng binyag ng mga panuntunan ng langit at lupa, pakiramdam ni Severin ay isa siyang humanoid na gamot. Isang patak ng kanyang dugo ang magiging pinakamahusay na sangkap upang makagawa ng Royal Paragon Alchemical Pill. Ang kanyang buhok sa katawan ay maaaring gumawa ng espiritual na kayamanan o banal na sandata. Ang isang patak ng laway ay maaaring maging positibong royal energy na naglalaman ng kapangyarihang katulad ng Tri-Light Divine Water. Hindi nito kayang buhayin ang isang patay ngunit kayang pagalingin ang isang malubhang sugatan. Ito ay ibang-iba sa antas mula sa Supreme Paragon. Gaano ka man kalakas noong ikaw ay isang level 9 Supreme Paragon, ang iyong katawan ay katawan pa rin ng tao. Kahit ang Grand Priest ng Barbaric ay may malakas na pangangatawan, mayroon lamang itong kapangyarihang itulak ang isang bundok at paghiwalayin ang karagatan sa pamamagitan ng isang sipa. Gayunpaman, kayang basagin ni Severin ang espasyo sa pamamagitan lamang ng isang suntok, liwanagan ang kawalan, at tawirin ang ilog ng panahon. Ang haba ng buhay ng isang Supreme Emperador ay mas maikli kaysa sa isang Celestial. Kapag namatay ang isang kalahating immortal, iyon na ang katapusan niya. Pagkatapos ng ilang daang taon, ang kanyang kalooban ay mawawala sa pagitan ng langit at lupa. Sa huli, ang kanyang kalansay na lamang ang maiiwan sa lupa. Gayunpaman, kapag namatay ang isang celestial, ang isang patak ng dugo ay maaaring sumire sa langit at lupa. Ang natitirang kapangyarihan ng mga patakaran ay maaaring tumagal ng ilang siglo. Ang mga prinsipyo sa kanyang katawan ay hindi maglalaho kahit kaunti pagkatapos ng milyon-milyong taon. Ang katawan ay nanatiling ganito nang hindi nabubulok. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang celestial? Ang isang celestial ay halos hindi mamamatay o maglalaho. May kakayahan siyang sirain ang langit at lupa. Ang pagiging isang celestial ay nangangahulugan ng pagsasama ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa kanyang katawan. Sa ngayon, taglay ni Severin ang lahat ng mga kinakailangan upang maging isang celestial. Ang isang Supreme Paragon ay haharap sa kamatayan balang araw dahil ang pinakamataas na espasyo ng buhay ng isang Supreme Paragon ay 20,000 taon. Halos walang Supreme Paragon na maaaring mabuhay ng lampas doon. Bagamat ang mga kalahating immortal ay may salitang, immortal, halos hindi sila nabuhay ng lampas sa 20,000 taon dahil taglay pa rin nila ang katawan ng isang mortal. Matapos maging isang celestial si Severin, sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip, nahulaan niya ang haba ng kanyang buhay. Sa pinakamababa, maaari siyang mabuhay hanggang sa isang panahon. Ang isang panahon ay katumbas ng 1,296,000 taon. Iyon ang maagang yugto ng celestial. Kung maaabot niya ang kompletong yugto, ang pagiging nasa paligid ng ilog ng panahon ng sapat na katagalan, at magsisimulang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, maaari siyang mabuhay ng kasing haba ng langit at lupa. Napakalaki ng pagkakaiba kaya't nakaramdam ng emosyon si Severin. Hindi nakakapagtaka na maraming tao ang nagtagumpay na maging celestial.
Malaking talon ang ginawa ni Carson at tumayo sa harap ni Severin. Ngumiti siya at sinabing, "Binabati kita. Isang ang magandang balita para sa kanya at sa Grundy Uno Sacred Land na si Severin ay naging isang celestial." Matapos magising mula sa pagkagulat, sumunod din si Wallet sa likuran ni Carson. Ikinuyong niya ang kanyang kamay at yumuko. Malugod niyang ibinigay ang kanyang papuri. "Binabati kita. Nakapasok ka na sa pintuang celestial, nakatawid sa kabilang dulo, at nakamit ang mga pangarap ng marami." Isang celestial. Isang buhay na celestial ang nakatayo sa harap nila. Sina Carson at Wallet ay parehong nakakaramdam ng pananabik at tuwang-tuwa. Kahit na hindi sinasadyang ilabas ni Severin ang kanyang aura, pakiramdam pa rin nila ay nahaharap sila sa makapangyarihang banal na presyon o sa dakilang langit at lupa kapag tinitingnan nila si Severin. Pareho silang kalahating immortal. Kung makakakuha sila ng ilang payo mula kay Severin, malaki ang maitutulong nito sa kanila. Nang makita ang mapang-akit na ekspresyon ni Wallet, umiling si Severin at ngumiti. Hindi nito kailangan ng isang henyo para malaman kung ano ang iniisip nila. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at ngumiti. "Salamat sa pagprotekta mo sa akin." Tumigil siya at hindi nagbigay ng anumang payo. 6 na buwan na simula nang tayo ay umalis. Panahon na para bumalik. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Kumikislap ang mga patakaran sa kanyang mga daliri. Bigla, binalot sila ng napakaraming kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni na Carson at Wallet ay umiikot ang mundo. Nawalan ng kulay ang langit at lupa at isang nakakatakot na kapangyarihan ng kalawakan ang nakapalibot sa kanila. Nagdulot ito sa kanila ng takot. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang sitwasyon. Sa loob ng ilang minuto, muling nagbago ang tanawin sa harap nila. Pagkatapos noon, nilisan nila ang kawalan. Noon napansin ni Carson na nakarating na sila sa Sacred Land mula sa sinaunang icefield na maraming milya ang layo. Ano ba to? Ito ba ang kapangyarihan ng isang celestial? Natulala at natakot si Carson. Sa isang kumpas lang ng kamay, naibalik na sila ni Severin mula sa malayong lugar. Ngumiti si Severin at hindi nagsalita nang makita niya sina Carson at Wallet na mukhang gulat na gulat. Sunod, nawala siya sa kinaroroonan niya at tumakbo patungo sa pasukan ng Sacred Land. Samantala, nagpapagaling si Adrian sa mundo ng kuweba. Bigla, naramdaman niya ang isang nakakatakot at makapangyarihang aura na papalapit. Agad niyang itinigil ang kanyang pagsasanay ng mag-isa. Sa ilalim ng umuusbong na aura, nahirapan si Adrian na huminga at itinaas ang kanyang alerto upang maghanda sa pagharap sa kalaban. Agad niyang pinunit ang kawalan at nilisan ang mundo ng kuweba. Sa sumunod na sandali, natuklasan niya na ang aura ay kay Severin at hindi na siya nag-aalala. Sa malaking bulwagan ng sagradong lupain, nagpakita si Severin. Nakita niyang mukhang nag-aalala si Adrian kaya mabilis siyang yumuko at hinawakan ang kanyang kamay. "Master." Pinigilan ng makalangit na kapangyarihan sa katawan ni Severin ang hindi mapakali at balisa na puso ni Adrian. Hindi napigilan ni Adrian at tiningnan ng mabuti si Severin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng maliwanag. "Napakahusay. Ang galing nito. Hindi ako makapaniwala na mayroon na tayong celestial body ngayon." Sa puntong iyon, nalaman ni Adrian na si Severin ay naging isang celestial. Bagamat tiniyak sa kanya na lalaban si Severin hanggang sa pinakadulo at tatahakin ang landas tungo sa immortalidad sa Golden Age ito, hindi niya inaasahan na aabutin ng wala pang 1 taon si Severin para maging isang celestial. Noong una, inakala niyang aabutin ng ilang taon ang proseso. Ngayon alam na niyang minamaliit niya si Severin. Habang nakikipag-usap si Severin kay Adrian, ang mga matatanda na nakapansin sa nakakatakot na aura ay sunod-sunod na dumating sa bulwagan. Nang dumating si Amethyst, hindi niya nakita ang inaasahan niyang kalaban ngunit nakita niya si Severin na nawala ng 6 na buwan. Pagkatapos ay natuklasan niya ang nakakatakot na aura na kinatatakutan kahit ng isang kalahating immortal na tulad niya ay talagang nagmula kay Severin. Natigilan siya. Maya-maya, may naisip siya, tumingin kay Severin nang hindi makapaniwala, at napabulalas. "Severin, isa kang celestial." Naramdaman niya ang kapigatian sa langit na siyang natakot sa kalahati ng Blue Realm. Ang kahanga-hangang kababalaghan ay nagpamanhid din sa anit ng isang kalahating immortal na katulad niya. Tiningnan ni Amethyst si Severin ng may pananabik at pananabik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at kagalakan.
Kahapon lang ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Carson na nasa sinaunang icefield pa rin sila. Paano nakabalik si Severin sa Sacred Land ng ganoon kabilis? Ang distansya sa pagitan ng Midland at ng sinaunang icefield ay mahigit 30,000 milya. Aabutin ng kalahating araw ang paglalakbay kahit para sa isang kalahating immortal. Isinasaalang-alang ang kahangahangang penomena at ang nakakatakot na kulog na tumama, nakabuo si Amethyst ng conclusion. Habang nakatingin sa mga mata ni Amethyst na puno ng pag-asa, ngumiti at tumango si Severin. Oo, naranasan ko na ang kapigatian at nabuksan ang pintuan ng langit. Sa isang pag-iisip, ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay lumitaw bilang banal na kadena ng mga kaayusan. Ang matayog na aura ay nagbigay ng presyon sa kawalan at pumukaw sa ilog ng panahon, na lumilikha ng mga daluyong. Sa bawat oras na lumilitaw ang mga makapangyarihang prinsipyo, tiyak na lilito ang mga penomeno. Ang mga daluyong ay nagdudulot ng kawalang tatag sa kawalan. Ang araw at buwan ay lumitaw ng magkasama sa kalangitan. Ang kulay bahaghari na banal na liwanag ay nagliwanag sa kawalan at ang lilang aura ay pumuno sa kalangitan. Ang kababalaghan ang nagbigay ng kasagutan kay Amethyst. Hindi na niya napigilan ang sarili at tumawa ng malakas. Hahaha, sa wakas, nakuha na natin ang inaasam natin. Sa nakalipas na 6 na buwan, bilang pinuno ng sekta, si Amethyst ay dumanas ng matinding pagsubok. Hindi siya makatulog o makakain ng maayos. Pag-aalala lamang ang nararamdaman niya araw-araw dahil wala siyang ideya kung kailan sila aatakehin ng Primordial Sacred Land at ng Anstora. Matapos ang matinding labanan sa loob ng 6 na buwan, naging matindi ang pinsala para sa kanilang mga kakampi. Maraming kalahating immortal ang namatay sa labanan, gayon din ang maraming Royal Paragon at Supreme Paragon. Kahit na mayroon pa ring ilang kalahating immortal ang Grundy Uno Sacred Land, napakabigat pa rin ng pressure kay Amethyst. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga elder na nagpapagaling mula sa kanilang mga pinsala sa kuweba. Ang unang dumating ay si Heath. Paglapag niya, nakita niya si Severin. Ang kanyang mga mata ay mukhang nasa sabik habang pinupuri siya. Severin, binaligtad mo ang mundo ko. Hindi ko inaasahan na magiging isang celestial ka sa loob ng 6 na buwan. Malinaw na narinig niya ang naunang usapan. Kaya naman talagang nagulat at nabigla si Heath. 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas, kapantay nila si Severin. Isa pa lamang siyang kalahating immortal noong panahong iyon kaya hindi inaasahan ni Heath na ang susunod na pagkikita ay magiging isang celestial si Severin. Sa pag-iisip kung gaano kagaling si Severin, mapait na lamang ang nasabi ni Heath. Tumingin si Severin kay Heath at napansin niyang bumuti na ang kanyang narating. Nagniningning sa liwanag ang katawan ni Heath at may berdeng landas sa likuran niya. Ito ang prinsipyo ng alchemy. Ngumiti si Severin at tumango. Hindi ka naman masyadong masama. Nakikita kong mahusay kang nagsanay dahil sa pag-unlad ng iyong mga natamo. Lumalago rin ang iyong mana. Sa simula, si Heath ay isang 9th grade alchemist. Matapos siyang maging kalahating immortal, inuna niya ang mga prinsipyo ng alchemy bilang pundasyon ng kanyang landas patungo sa langit. Gayunpaman, lalo lamang nitong pahihirapan ang kanyang pagiging isang celestial. Habang iniisip ito ni Severin, mas marami pang dumating. Sila ay sina Mona at Cuthbert. Nang malaman nilang isa ng celestial si Severin, lumipad sila palapit ng may pinakamabilis na bilis. Nagsalita si Cuthbert ng may paggalang habang nakatayo sa harap ni Severin. Binabati kita sa pagiging isang celestial, Severin. Nagdala ka ng kasaganaan sa amin. Naglagay si Mona ng manipis na makeup para magmukhang mas bata. Mukha siyang masaya at natutuwa. Bagamat hindi niya gaanong nakilala si Severin, nagulat din siya sa bilis ng pag-unlad ni Severin. Sa loob lamang ng ilang taon, naging isang celestial si Severin. Alam ng lahat kung gaano kagaling at katangi-tangi si Severin at nataglay ni Severin ang Chaotic Constitution, ngunit naisip pa rin ni Mona na mabilis na umusad si Severin. Sa sobrang bilis nito, naisip niya na parang isang halimaw si Severin. Tumugon si Severin sa mapang-akit ng ngiti ni Heath at ikinumpas ang kanyang kamay upang iangat si Heath gamit ang banal na liwanag. Ngayong dumating na ang lahat ng mga nakatatanda, humajejek si Amethyst. Tara na, kayong lahat. Pumasok na tayo sa loob. Pagpasok nila sa loob, hinaplos ni Adrian ang balbas niya at masayang sinabi. Ayon sa tradisyon,
dapat ka naming salubungin ng isang malaking pagdiriwang para ipagdiwang ang iyong pagiging isang celestial. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, ang sitwasyon ng digmaan. Si Severin, na nakaupo sa upuan, ay kumunat ang noo at nagtanong. Nabalitaan kong nawala na sa atin ang East Plain at ang malaking bahagi ng Delhi. Tama ba? Ang balitang natanggap niya mula kay Carson. Gayunpaman, kasama niya si Carson sa nakalipas na 6 na buwan kaya hindi niya talaga alam ang buong kwento. Huminga ng malalim si Adrian. Maraming tao ang napatay ng mga halimaw na kalansay. Ang Delhi at ang mga barbaro mula sa North Sea ay labis na nagdusa at nakaranas ng malaking pagkalugi. Maraming kalahating immortal ang nasugatan. Kung hindi ka babalik, hihilingin ko kay Amethyst na iurong ang linya ng depensa at umatras papuntang South Sky. Sabi ni Amethyst na may pag-aalala. Ang pinakainaalala ko ay hindi pa nagpapakita ng mukha si Anstora. Ngunit ang kanyang mga puppet ay nakapagpagulo na kay Blue Realm at nakapatay ng maraming cultivator at ordinaryong tao. Ano ang mangyayari kung sasali si Anstora sa labanan? Wala tayong ideya kung gaano siya kalakas. Samantala, labis na nag-aalala si Amethyst dahil sa problemang ito. Mabuti na lang at naging isang celestial si Severin. Matapos malaman ang lahat, naunawaan ni Severin ang buong sitwasyon at ito ay mas malala pa kaysa sa alam niya kay Carson. Nakalimutan niya ang pagkawala ng East Plain. Labis na nasugatan si Lumano kaya't halos bumaba ang kanyang naabot mula sa kalahating immortal patungo sa level 9 Supreme Paragon. Nawala rin sa kanila ang kalahati ng kanilang kaharian dahil sa Primordial Sacred Land. Halos pareho ito sa mga barbaro sa North Sea. Nagtamo rin ng malubhang pinsala si Jackson. Lumipat ang Jade Pond Sacred Land sa South Sky dahil hindi sila makapaghintay ng matagal. Pinabagsak ng Corpse Puppet ang Floating Light Sacred Land at Dark Light Sacred Land. Nilamon ng Anstora ang bawat cultivator mula sa dalawang Sacred Land na iyon. Ang kanilang base ay naging impyerno na may mabigat na amoy ng dugo sa lahat ng dako. Ang tanging nananatili ay ang Grundy Uno Sacred Land. Gayunpaman, halos hindi rin sila nakakapit. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumayo si Severin at inalo ang lahat. Huwag na. Isa na akong celestial ngayon at nakagawa na ako ng sarili kong celestial weapon. Kahit sumali pa si Anstora sa labanan, hindi ako matatakot sa kanya. Tiwala si Severin dahil naging celestial siya dahil sa landas ng espasyo-oras. Ang mga patakaran ng espasyo at oras ay nireranggo sa nangungunang 10 patakaran sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Ang kapangyarihan ay walang hanggan. Isang bagay na karapat-dapat banggitin ay ang matagumpay niyang pagbabago sa inner world tungo sa isang maliit na libong mundo gamit ang isang kompletong hanay ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Pangalawa, ang Oculus Blade ay na-upgrade sa isang celestial na sandata. Bagamat naging celestial si Severin, ang kanyang kapangyarihan at lakas ay kapareho ng isang kompletong yugto ng tunay na celestial na may 3,000 makapangyarihang prinsipyo ng maliit na tagumpay. Walang ranggo para sa celestial. Hindi tulad ng mga yugto bago nito. Gayunpaman, ito ay inuri sa maagang yugto, kalagitnaan, huling yugto, at kumpletong yugto. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing batayan para sa celestial ay ang pag-upgrade ng mga panuntunan ng langit at lupa at pag-unawa sa mga prinsipyo. Sa bawat prinsipyo, ang celestial ay magkakaroon ng isang makapangyarihang kapangyarihan ng langit at lupa na katumbas ng isang panahon. Ang isang celestial na may panahon ng kapangyarihan ng langit at lupa ay inuri bilang maagang yugto ng celestial. Ang kalagitnaang yugto ay kinakailangang magkaroon ng 100 panahon ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang isang celestial na may 1,000 panahon ng kapangyarihan ng langit at lupa ay pinagsama-sama bilang celestial na nasa huling yugto. At ang celestial na may 2,000 panahon ng kapangyarihan ng langit at lupa ay isang kompletong yugto ng celestial. Bukod pa riyan, ang celestial ay maaaring maglakad sa ilog ng panahon upang makuha ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap upang tipunin ang timeline sa isa, ang kontrolin ang isang landas upang maging may-ari ng landas, at sa wakas, maging ang pinakamalakas na hari ng celestial. Umiling si Severin para alisin sa kanyang isipan ang mga masalimuot na pag-iisip. Masyadong malayo ang Celestial King para maisip niya. Base sa impormasyon mula sa Green Emperor, malamang iilan lamang ang mga Celestial King kahit sa Celestial Domain.
Bawat isa sa kanila ay ang pinakamalakas na tao sa malalaking sekta. Mahina pa rin ang kanyang naabot dahil kakagaling lang niya sa Celestial. Bagamat natipon na niya ang 3,000 Mighty Principles, malayo pa rin ang mga ito sa great success. Kailangan niyang organisahin at palawakin ang Small Thousand Worlds. Naisip niya na sa oras na baguhin niya ang Small Thousand Worlds tungo sa Middle Thousand Worlds, iyon na ang panahon na magiging Celestial King siya. Ang Human Universe at ang Inner Heaven and Earth Path ay ibang-iba sa sistema ng pagsasanay na umiiral sa Blue Realm. Bilang unang taong dumaan sa prosesong ito, ang kahirapan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, nangangahulugan ito na siya ang unang taong gagawa ng landas para sa iba na susundan sa hinaharap. Kung magtatagumpay si Severin, siya ang magiging Ancestor of Path. Isipin mo na lang kung gaano kaluwalhati at kahanga-hanga para sa kanya ang maglatag ng pundasyon ng bagong-bagong pagsasanay para sa lahat. Nang tumigil si Severin sa pag-iisip, magtatanong sana siya tungkol sa mga nangyari sa sekta kamakailan. Bigla, nahuli at natuklasan ng kanyang banal na isip na paparating na si Dayan at ang iba pa. Matapos siyang maging celestial, nag-upgrade din ang kanyang banal na isip. Walang makakatakas sa kanya sa loob ng ilang libong milya. Nang malapit na sa bulwagan sina Dayan at ang iba pa, tumayo si Severin at sinabi sa lahat. 6 na buwan na akong hindi nakakauwi. Pag-usapan natin ang tungkol sa Anstora bukas. Hindi malulutas ang sakuna na ito sa magdamag. Nagtago sa dilim ang Anstora at ipinadala lamang ang kanyang mga bangkay na puppet upang pumatay ng mga tao at ordinaryong tao at sakupin ang teritoryo. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaan. Tiyak na hindi ito malulutas agad kaya nais ni Severin na isantabi ito para sa ngayon. Dahil siya ay naging celestial, hindi siya nag-atubiling ipakita kay Anstora ang ilang tunay na kulay kung sakaling maglakas loob si Anstora na salakayin ang Grandi Uno Sacred Land. Sumang-ayon sina Adrian at ang iba pa. 6 na buwan nang wala si Severin at tiyak na nami-miss niya ang kanyang mga asawa at anak na babae. Kahit na nagmamadali silang lutesin ang problema, maaari pa rin silang maghintay ng ilang sandali. Tumango ang lahat at tumawa. Hahaha, 6 na buwan ka nang wala. Si Dayan at ang iba pa ay labis na nag-aalala para sa iyo. Bisitahin mo sila at sabihin sa kanila na ligtas ka. Sabi ni Adrian. Ngayong isa ng celestial si Severin, nakatulong ito para maibsan ang pressure ng lahat kaya handa na silang pakawalan si Severin ngayon. Salamat, sumagot si Severin. Sa isang pag-iisip, kumislap ang mga tuntunin ng espasyo at oras at nawala si Severin mula sa bulwagan. Pinunit niya ang kawalan at lumitaw kung saan naroon si Dayan at ang iba pa. Suot ang puting damit, si Severin ay lumitaw na parang isang Diyos mula sa isang painting. Sa sandaling makita ni Dayan si Severin, siya ay natigilan. Maya-maya, lumipad siya at inihagis ang sarili kay Severin. Severin. Hindi kalayuan si Gilda. Nakasuot siya ng berdeng bestida na may mga palamuti sa buhok na parang perlas at manipis na makeup. Naluluha ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Severin gamit ang kanyang mga puppy eyes. Severin, saan ka ba nanggaling? Nag-aalala kami sa iyo. Isang kislap ng lamig ang lumitaw sa mga mata ni Gilda. Gayunpaman, ang kanyang mga mata at bibig ay gumawa ng kurba upang ipakita na siya ay talagang masaya. Sa kabila ng galit na tono, talagang masaya siyang makita si Severin. Si Sheila ay nakasuot ng asol na damit. Gaya ng dati, maganda at napakaganda ang kanyang hitsura. Nang makita niya si Severin, natulo ang kanyang mga mata. Nang inig ang katawan ni Sofia. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Severin ng may mapagmahal na mga mata. Nakita ni Severin ang nag-aalalang hitsura sa kanilang mga mukha. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at mahinang sinabi, "Bumalik na ako." Sa sumunod na sandali, lumipad palapit ang 3 babae at niyakap ng mahigpit si Severin. Tumulo ang mga luha ng kagalakan sa kanilang mga mukha. "Severin, akala ko may nangyaring masama sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalupit sa pag-iwan mo sa amin dito nang hindi sinasabi kung nasaan ka o sumasagot sa mga mensahe namin?" Humihikbi ang lahat ng mga asawa ni Severin. Total, malayo na siya sa isang napakahabang paglalakbay na tumagal ng mahigit kalahating taon. Wala ni isang balita tungkol sa kanya noong panahong iyon, na hindi pa nangyari noon. Ang mga balita tungkol sa mga pangyayari sa labas ng Sacred Land ay karaniwang malungkot,
na nag-uulat alinman sa pagkamatay ng mga kalahating immortal ng East Plane o ang trahedya ng pagkatalo ni Great Flare at ng mga kalahating immortal ng North Sea. Labis silang nag-aalala para kay Diane. Nang sa wakas ay nakauwi na si Severin at nakatayo sa harap niya, ang magkahalong emosyon ng dalamhati at kagalakan ni Diane ay bumuhos bilang mga luha. Hinaplos ni Severin ang kanilang mga pisngi at ninamnam ang amoy ng kanilang malasotlang mahabang buhok. Tinapik niya si Diane sa balikat at mahinang sinabi, "Pasensya na kung pinag-alala kita." Ang una niyang layunin sa paglalakbay patungong East Plane ay upang harapin ang bangkay na puppet ni Xavier at tumulong sa mga Padilla at Estrada. Nang makarating siya roon, naramdaman niya kalaunan na dumating na ang pagkakataong maabot ang immortalidad. Kaya nagsimula ang kanyang paglalakbay upang galugarin ang mundo, tinahak mula sa East Plane patungo sa Eternal Ice Field na parang isang mortal. Tinahak niya ang distansya na halos 100,000 milya, isang gawaing inabot ng mahigit kalahating taon upang maisakatuparan. Sa panahong iyon, tinatakan niya ang kanyang mana at inihiwalay ang kanyang banal na pandama, na pumihil sa kanya mula sa panlabas na mundo. Kung hindi sapat ang pagkakataong iyon para maabot niya ang immortalidad, malamang ay matatagpuan pa rin siya na gumagala sa Icefield. Tila kinokondena siya sa ekspresyon ni Diane sa kanyang mga ginawa, ngunit ang kanyang paghingi ng tawad ay nagpaluha sa kanyang mga mata habang niyakap niya ito. Niyakap ni Severin ang kanyang mga asawa at humingi ng tawad ng labis. Pasensya na. Ang mga babae, na hindi nakapagpigil ng kanilang sarili, ay nagsimulang umiyak. Matapos silang tulungan na panasan ang kanilang mga luha, minanipula ni Severin ang espasyo sa paligid niya at agad silang inilipat pabalik sa Enchanted Peak. Pagkatapos ng 6 na buwang paghihiwalay, silang apat ay umakyat mula sa Level 5 Royal Paragon patungo sa Level 8 Paragon, na nagmamarka ng mabilis na pag-unlad sa kanilang mga kakayahan. Sa kanyang pagbabalik sa Enchanted Peak, nakita ng banal na pandama ni Severin ang isang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na nagmumula sa silid ng kanyang anak na babae, na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay sa pag-abot sa Royal Paragon. Nasa liblib pa rin ba si Celine? Kumislap sa galit ang mga matang bituin ni Diane. Nakagawa si Celine ng isang tagumpay sa Royal Paragon noong nakaraang buwan. Nagkaroon ng isang kapigatian, at ang iyong master ang nakialam upang tumulong na iwaksi ito. Natawa ng mahina si Severin. Hindi ko masasabing nagulat ako na nasundan niya ako. Pareho kaming nakagawa ng mga tagumpay ng sabay. Ako ay naging isang immortal, at siya ay naging isang Royal Paragon. Si Diane, na may hinanakit pa rin dahil sa matagal na pagkawala ni Severin, ay tumangala sa kanya ng may pagtataka. Naging immortal ka na ba? Humarap din sina Gilda at Sheila kay Severin. Tumango ito. Nangyari ito hindi pa katagalan. Ang biglaang pagbubunyag ay ikinagulat ni Diane at ng iba pa, na pumuno sa kanila ng kagalakan. Binabati kita. Likas na talento mo. Sino ang mag-aakala na maaari kang maging isang immortal sa loob lamang ng ilang taon? Nilapitan ni Severin ang mga babae at tinitigan sila ng may pag-aalala. Kaya, may inihandang regalo ba ang aking mga minamahal na binibini para sa pagdiriwang ng okasyong ito? Ako. Namula si Diane, alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tinging iyon. Mabilis na gumanti si Gilda at kumalas sa yakap ni Severin. Nahihiyang sabi niya, "Hayaan mong maghanda ako ng para sa iyo." Ngumiti si Severin at dahan-daang hinayla pabalik si Gilda sa kanyang mga bisig bago pa ito makaalis. Mahina niyang kinagat ang earlobe nito at pabiro na sinabi, "Hindi mo kailangang pagdaanan lahat ng iyan ng mag-isa. Ikaw ang pinakamagandang Reg along mahihiling ko." Nawalan ng malay ang kanyang mga asawa habang mabilis niya silang inaakay papasok sa silid. Mabilis na kumalat ang dagandong ng mga patakaran, kaya't ang mga anyong langit at lupa ay nagpakita upang isara ang silid mula sa labas ng mundo. Sa loob, tahimik na nagpalitan ng tingin ang mga kababaihan. Ang silid ay puno ng malabong espiritual na ambon na may sigla ng tubig bukal, na nagbibigay buhay sa matigas na kahoy at nagbabad sa hamog ng mga bulaklak ng plum na medyo nakabuka. Kinabukasan, unti-unting nawala ang espiritual na ambon habang marahang bumabagsak ang ulan ng tagsibol sa lupa. Ang gininto ang sinag ng araw ay nagliwanag sa kalangitan at binalot ang lupa ng isang nagniningning na balabal ng liwanag. Sa loob ng isang mukhang rustiko na bahay na gawa sa kahoy sa Enchanted Peak,
nakahiga si Severin sa isang malambot na kama habang hinahaplos ang matambok na dibdib ni Dayan gamit ang kanyang mga daliri. Sa tabi niya ay si Dayan, na ang mukha ay nagliliwanag ng kulay rosas na halos kahawig ng bulaklak ng peach. Ang kanyang hininga ay may taglay na mahinang amoy ng bulaklak. Ngumisi si Severin sa mga babaeng nasa tabi niya na pawang nagkukunwaring natutulog pa rin. Si Dayan, na nakapatong ang ulo sa kanyang malapad na dibdib, ay nilalaro ang baywang ni Severin at mamulong ng paos. Napakasama mong lalaki, lagi mo na lang kaming pinapapagod. Ipinulupot ni Severin ang kanyang mga braso sa leeg ni Dayan at mahinang mamulong. Dahil lang sa nami-miss ko kayong lahat. Habang inaalala ang kanilang pag-iibigan noong nakaraang gabi, bahagyang nanginig ang maselang pangangatawan ni Dayan nang mamula-mula ang kanyang maputlang leeg. Huminga siya ng mahina at kumurap habang pinagalitan ito. Hindi ko maalala na ganito kakawalang hiya dati. Ngumiti si Severin nang may kamalayan at nanatiling tahimik. Naramdaman ang lumalaking pagkabalisa ng mga babaeng nagkukunwaring natutulog, pinaikot niya ang mana sa kanyang katawan, nagbihis, at lumabas ng silid. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanila, dahil naabot na ninyong lahat ang Level 8 Royal Paragon, maghahanda na kayo para maabot ang Supreme Paragon. Ihahanda ko na ang mga kinakailangang tableta para sa inyo. 6 na buwan na ang lumipas mula noong huli silang nagkita, ngunit ang mga batang babae ay nakarating na sa Level 8 Royal Paragon. Ang ganitong matibay na pundasyon ang magiging susi sa pag-abot sa Supreme Paragon. Hindi nagpakita ng paboritismo si Severin sa kanyang mga asawa at minahal sila ng pantay. Ginamit niya ang mga Celestial Peach upang pinuhin ang mga tableta para sa mga matatanda sa sekta at tinulungan sila na makamit ang kalahating immortalidad. Bilang kapalit, binigyan din siya ng ilang mahahalagang bagay. Panahon na para gumawa siya ng ilang tableta upang matulungan ang kanyang mga asawa na maabot ang Supreme Paragon. Pumasok siya sa silid ng pagsasanay ng may determinasyon at isinara ang pinto bago paganahin ang isang porma sayon. Ang banal na pandaman ni Severin ay sumisid sa kanyang katawan at naramdaman ang mga pagbabago sa loob ng kanyang maliit na libong mundo. Simula nang umakyat siya sa immortalidad, ang kanyang panloob na mundo ay umunlad sa napakaraming mundo na sumasaklaw sa daan-daang milyong milya. Pinagpala ng kumpletong mga batas ng 3,000 landas, ang espasyo at oras ay nanatiling matatag habang ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy ng sagana. Ang mga espiritual na nilalang na ipinanganak sa loob ng panloob na mundo ay umuunlad pa nga sa tagumpay. Bilang tagalikha ng kanyang maliit na libong mundo, madaling ma-access ni Severin ang mga talaan ng lahat ng naninirahan dito. Ang kanyang sinaunang kaluluwa ay nagpakita bilang isang figurine na nakatayo sa pinagmulan ng mundo at tinatanaw ang ilog ng panahon. Ang katawan ng figure ay naghahatid ng walang katapusang mana, hawak ang kapalaran ng mga nilalang sa panloob na mundo sa kanyang mga kamay. Doon, pumailan lang at nagbanggaan ang mga dragon sa karagatan, habang ang mga phoenix ay naghahari sa kalangitan mula sa walang humpay na bulkan sa timog. Ang mga Kalan, mga panginoon ng mga hayop, ay sumamba sa kanilang lumikha, na ang kapangyarihan ay naghahari sa buong lupain, sa paanan ng makalangit na bundok ng peach. Habang nakatingin pa roon sa ilog ng panahon, napansin ni Severin ang isang nagbabantang tunggalian sa pagitan ng 3 lahi ng mga nilalang, kung saan ang sangkatauhan ay nakatakdang umangat bilang hegemon ng mundo. Ang pagsilip sa ilog ay nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang kapalaran ng lahat ng nilalang sa loob ng maliit na libong mundo. Bahagyang naniningkit ang kanyang mga mata sa tahimik na pagmumuni-muni habang humihinga siya ng may walang ekspresyong-ekspresyon. Kamangha-mangha. Ganito ba ang pakiramdam ng maging Lord of the Realm? Dinilaan ni Severin ang kanyang mga labi, nalasing sa supreme power. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa ilog ng oras at sa kapalaran ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay may sariling kakaibang pang-akit. Walang makakatakas sa kanyang tingin o pangunawa sa loob ng kanyang maliliit na libong mundo. Lahat ng mga resulta sa hinaharap ay inilatag sa kanyang harapan. Habang bumabaha sa kanyang isipan ang hindi mabilang na daloy ng datos, sinulyapan ni Severin ang lumalaking maliit na mundo sa harap niya at nanaghoy. Marahil, ang tinatawag na Celestial Regent na mas mataas ang ranggo kaysa sa mga Royal Celestial ay nakikita rin ang kapalaran ng lahat ng nilalang bilang isang serye ng datos, katulad ng landas patungo sa langit. Anumang nakaraan o hinaharap ay nabubunyag sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa sandaling iyon,
naunawaan ni Severin kung bakit ang Anstora ay naging masigasig sa pagiging Lord of the Blue Realm. Ang proseso ng pagpino sa Blue Realm ang nagbigay daan sa isang Lord of the Realm na maging isang Royal Celestial. Ito ay ang pakiramdam ng higit na kahusayan, ang makita ang nakaraan at hinaharap ng mga nilalang na inilalantad sa kanyang harapan, at ang masaksihan ang kahinaan ng mga nilalang na iyon. Kalaunan ay nahikayat si Severin na pagnilayan ang sinaunang panahon, at kung paano magiging katulad ng korte sa langit sa sandaling iyon kung hindi ito kailanman nawasak. May tsismis na noong sinaunang panahon, ang soberanong celestial ng korte sa langit na umakyat sa mala celestial na yugto ng rehente ay kilala bilang Lord of the Realm ng mga celestial. Namumuno sa 9 na langit at 10 lupain, hawak niya ang supreme power, na mayroong hindi mabilang na Royal Celestial at tunay na immortal sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bigla na lang sumimangot si Severin, at tila biglang tumigil ang kanyang mga pagmumuni-muni na parang may isa pang naisip. Kahit ang korte ng langit ay maaaring gumuho sa ilalim ng pagsalakay ng mga dayuhang lahi mula sa labas ng mga teritoryo. Ayon sa salaysay ng Green Emperor, ang korte ng langit ay gumuho ilang panahon na ang nakalilipas, kung saan ang soberanong celestial ay namatay sa labanan habang ang mga royal celestial ay nakasama ng hindi mabilang na tunay na immortal. Ang buong Blue Celestial Realm ay nawasak at nahati sa Celestial Realm, Blue Realm, at Devil Realm. Tila nasaksihan ni Severin noon ang mga kapwa-pahamak na labanan noong unang panahon habang siya ay nananaghoy. Gaano kaya kalakas ang kapangyarihan ng mga dayuhang lahing iyon? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, natawa si Severin sa sarili niyang pagkabalisa. Pakiramdam niya ay nag-iisip lang siya tungkol sa wala, dahil palaging may mas malalakas na individual na babangon upang harapin ang hamon kahit na ang mga dayuhang entidad na iyon ay sumalakay sa hinaharap. Kakaakyat pa lang niya upang maging isang tunay na immortal, at hindi pa isang Royal Celestial. Walang dahilan para mag-alala ng labis tungkol dito. Habang iniipon niya ang kanyang mga iniisip, muling itinoon niya ang pansin sa maliit na libong mundo, kung saan ang kanyang maringal na espiritual na presensya, na pinagpala ng pinagmulan ng kaharian, ay bumabalot hindi lamang sa buong manifested universe kundi pati na rin sa kawalan, na kumukonekta sa hindi mabilang na mga nilalang pati na rin sa kanyang mga cell universe. Simula ng kanyang pag-akyat, ang mga cell universe na iyon ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago. Bukod sa pagkakaroon ng malawak na mana, kumukuha sila ng hugis ng mga cosmic plan na tila bumubuo ng koneksyon sa kanyang maliit na libong mundo. Ang mga buhay na nilalang na nakakaabot sa isang mataas na antas ng tagumpay ay maaaring masira ang hangganan ng cellular universe sa pamamagitan ng kapangyarihan ng atraksyon at mapunta sa mundo. Sinasalamin nito ang Blue Realm at ang kalawakan ng langit. Napuno ng pananabik si Severin sa inaasam na iyon. Balang araw, marahil ang aking panloob na mundo ay magbabago at magiging katulad ng Blue Celestial Realm. Hindi mabilang na mga kosmikong kapatagan ang patuloy na magsusuplay dito ng malalaking nilalang, at mga kakilakilabot na nilalang ang lilito sa loob ng milyon-milyong taon. Siyempre, ang lakas ng mga nilalang na iyon ay lubos na nakasalalay kay Severin mismo. Kung magagawa niyang maging isang celestial regent sa hinaharap, kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang sa loob ng kanyang mundo ay aabot sa antas ng isang royal celestial o kahit isang mala celestial regent. Gayunpaman, ang mga nilalang na iyon ay hindi kailanman makakalampas sa kanilang Panginoon, at sa gayon ay mananatili sa loob ng mga hangganan ng mundo. Dahil maayos na umuunlad ang maliliit na libong mundo, hindi nakita ni Severin ang anumang dahilan para palawakin ito sa ngayon. Simula nang maging isang tunay na immortal, nagkimkim siya ng pagnanais na palawakin ang maliliit na libong mundo, ngunit ang mga konbensyonal na pamamaraan ay napatunayang hindi sapat para sa trabaho. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pag-unawa sa mga batas ng 3,000 patakaran at ang pagsasama-sama ng mga pinagmulan ng kaharian ay maaaring pahintulutan ang pagpapalawak na mangyari ng organiko. Ang ganitong aspeto ay halos sumasalamin sa mga gawin ng mga tunay na immortal sa totoong mundo, kailangan din nila ng pag-unawa sa mga batas na iyon. Nanatiling medyo walang pakialam si Severin tungkol dito. Sa tulong ng maliliit na libong mundo, naipakita na niya ang mga patakaran at naitatag ang marami sa mga ito sa maliit na tagumpay, habang ang iba ay ganap na umunlad sa malaking tagumpay. Naunawaan niya na natural na susunod ang pag-unlad hanggat patuloy niyang ginagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya.
Dahil sa natatanging mga sistema ng pagsasanay, nalampasan ni Severin ang paunang hadlang na madalas na nagiging balakid sa pag-unlad ng iba pang mga tunay na immortal. Ayon sa impormasyon mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor, ang sistema ng pagkamit noong sinaunang panahon ay lubhang naiiba sa modernong panahon. Noong panahong iyon, ang kaharian ng langit ay nagpapatakbo lamang sa ilalim ng mga tuntunin ng langit at lupa, na may kabuuang 129,600 landas. Madaling maunawaan ng mga ordinaryong cultivator ang mga tuntuning iyon at makamit ang immortalidad kapag naabot nila ang antas siyam na Supreme Paragon basta't ilubog nila ang kanilang mga kamay sa ilog ng panahon at makuha ang mga tuntunin. Gayunpaman, ang pamamahala ng langit at lupa ay inalis kalaunan at tanging ang taong mayroon nito ang maaaring gumamit nito sa pagsasanay. Ang mga baguhan, sa kabila ng kanilang kahangahangang mga talento, ay hindi na nakakamit ang immortalidad sa pamamagitan ng rutang iyon. Ang isang agresibong sistema ng pagtatamo tulad nito ay hegemonic, dahil nangangailangan ito ng isang tao na pilit na agawin ang mga tuntunin ng langit at lupa. Ang mga tunay na immortal na dumaan doon ay binigyan ng napakalaking kapangyarihan, at ang kanilang unang tagumpay sa tunay na immortalidad ay nagbigay na sa kanila ng kapangyarihan ng mga ordinaryong tunay na immortal sa kalagitnaan ng yugto, na ginagawang madali para sa kanila na labanan ang mga mas malakas kaysa sa kanila. Sila ay itinuturing na mga Panginoong Celestial, at sa kabila ng pagiging mga tunay na immortal, ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay katulad ng mga mala-royal na Celestial, kung hindi man mga Royal Celestial. Dahil sa mundong sumasailalim sa mga malalaking pagbabago, ang kaharian ng langit ay gumuho at nahati sa tatlong bahagi. Dahil dito, ang mga tuntunin ng langit at lupa ay naging hindi kumpleto, na naging mahirap para sa mga level 9 Supreme Paragon na sakupin ang mga tuntuning ito at umakyat sa immortalidad. Sa kabila nito, ang mga individual na may pambihirang talento at pananaw ay nagawang maunawaan ang pira-pirasong mga tuntunin ng langit at lupa upang bumuo ng kanilang sariling landas patungo sa immortalidad. Gayunpaman, hindi ito kasing despotiko ng noong sinaunang panahon, kung saan ang bawat tuntunin ay limitado lamang sa isang tunay na immortal. Ang mas bagong sistema ay nagpapahintulot sa sinumang cultivator na maunawaan ang parehong mga tuntunin. Kahit na ang ilan ay umakyat na, ang mga tuntuning iyon ay maaari pa ring magbigay liwanag sa mga susunod na cultivator. Maaaring italo na ang parehong sinauna at modernong mga batas ay may kani-kanilang mga kalamangan at kahinaan. Ang mga sinaunang batas ay mahigpit, at ang monopolyo ng bawat tuntunin at mga limitasyon sa isang tao lamang sa bawat tuntunin ay nangangahulugan na ang mga nahuhuli ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang pag-asa na maabot ang immortalidad. Samantala, ang mas maluwag na pamamaraan ng mga modernong batas ay nagbigay diin sa pag-unawa at kooperasyon sa langit at lupa, na nagtapos sa pagtitipon ng kapangyarihan ng langit at lupa para sa immortal na paglago. Gayunpaman, ang mas banayad na pamamaraan ay nagpataas ng hangganan para sa mga cultivator bago at pagkatapos makamit ang immortalidad. Bagamat iisang batas lamang ang kailangang maunawaan sa mga unang yugto ng tunay na immortalidad, ang kalagitnaang yugto ay nangangailangan ng pag-unawa sa 100 batas. Sa pamamagitan lamang ng pagpapaikli ng lahat ng 3,000 batas mababawi ng isang tao ang kanilang ikatlong buhay mula sa ilog ng panahon, isang gawaing mas mahirap kaysa sa ilalim ng mga sinaunang batas. Habang pinagninilayan ni Severin ang mga sistemang iyon, napaisip siya sa kanyang sarili. Maaari bang maging nakahihigit o mas mababa ang mga batas ng panloob na mundo kaysa sa mga sinaunang batas at ng mga batas ng mundong ito? Bilang tagalikha ng Inner World Skill, naipakita na ni Severin ang kakayahang malampasan ang mga antas sa labanan bago pa man niya makamit ang immortalidad. Dahil naging isang tunay na immortal dahil sa patuloy na ebolusyon ng kanyang maliit na libong mundo at sa pagtitipon ng 3,000 batas, natagpuan ni Severin na medyo madali ang paglampas sa mga antas habang lumilipad. Ang kanyang paunang antas ng tagumpay ay higit pa sa sapat para makalaban niya ang mga tunay na immortal. Malakas na ang kanyang inner world skill sa sandaling iyon, ngunit ang pagsulong sa Royal Celestial o maging Celestial Regent ay maaaring mangailangan ng walang kapantay na pagsisikap na higit pa sa mga sinauna at modernong pamamaraan sa mga tuntunin ng kahirapan. Hindi sigurado kung paano gagawing katamtamang libong mundo ang kanyang maliit na libong mundo, hinagpis ni Severin. Bueno, isa-isang hakbang lang ang kaya nating gawin.
Umiling siya upang pigilan ang kanyang mga iniisip at mabilis na kinuha ang blue fire through spirit liquid na natanggap niya mula kay Heath. Ang likido ay may kulay berde-asol, at ang ibabaw ay naglalabas ng isang mahinang patong ng liwanag mula sa isang apoy. Ang mga taong malapit dito ay makakaramdam ng isang nagliliyab na mainit na temperatura na umiihip patungo sa mukha ng isang tao. Matapos isantabi ang blue fire through spirit liquid, kumuha si Severin ng ilang napakahalagang 9th grade na halamang gamot, kabilang ang mga espiritual na kayamanan na nakuha mula sa kaban ng Dragon Palace, ang kontra-atake sa mga demonyo mula sa Wicked Tribe at ang Darkness Sacred Land. Ang mga bagay na iyon ay ang 9 Nether Water, Purpura Leaf, at pagkatapos ay ang Clear Spirit Fire Panex. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, isang banal na liwanag ang Dam Alloy palabas, at ang Heavenly Cauldron ay sumabog sa isang kumikinang na liwanag. Ang mga pulang batas ng apoy ay lumabas mula sa palad ni Severin at diretso sa Heavenly Cauldron. Sumunod, mahigit 12 mahahalagang alchemical material ang pumasok sa cauldron. Dahil naabot na ni Severin ang katayuan ng isang tunay na immortal, ginamit niya ang kontrol sa kapangyarihan ng langit at lupa gamit ang isang pagkumpas ng palad, at nagawa niyang paikliin ang sigla ng paglikha upang makagawa ng isang piling kalidad na 9th grade pills, na ibibigay sa kanyang mga asawa. Hindi na kailangang sabihin noon na natural na naglaan siya ng maraming pagsisikap dito. Sa loob ng wala pang isang iglap, ang banal na liwanag ng ilang libong batas at isang malaking bahagi ng kapangyarihan ng paglikha ay naipadala sa kaldero. Isang kakaibang halimuyak ang agad na sumibol mula sa kaldero ng alchemy. Sa loob ng mundo ng kuweba, ang maitim na ulap at mga paghihirap ng kulog ay tila nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapakita. Ang ganitong sitwasyon ay nangyayari lamang kapag ang isang piling kalidad na tableta ay nabuo. Nang makita iyon, marahang ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at itinuro ang makapangyarihang kapangyarihan ng langit at lupa sa kalangitan, na pinaalis ang nagtitipon na mga ulap ng kulog. Tiningnan niya ang 9 na pildores na kasing laki ng tableta sa kaldero ng alchemy, napansin ang kanilang gininto ang liwanag. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang ang mga tableta ay naglalaman ng malakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa pati na rin ang sigla ng paglikha. Hindi naman masama, natural lang na nakukuha ko ngayon ang mga pildores na may mataas na kalidad. Ngayong bumuti na ang kakayahan ko, hindi na magiging mahirap gumawa ng pildores na may mataas na kalidad sa langit, pero nakakalungkot na kakaunti lang ang pildores na magagamit ng mga tunay na immortal. Base sa sinabi sa akin ng Green Emperor, kakaunti lang ang mga ugat ng mga espiritual na halamang gamot na maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga tunay na immortal sa buong Celestial Realm. Ang mga tunay na immortal ay sinanay gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa, na ang mga batas na ito ay lubos nilang naunawaan. Ayon sa alamat, tanging ang mga espiritual na ugat na umiiral sa kaharian ng langit ang may kaunting pakinabang. Ang mga espesyal na espiritual na ugat na ito ay higit pa sa mga 9th grade na halamang gamot, dahil ipinanganak sila mula sa kalikasan at kapaligiran, at naglalaman sila ng lakas ng maraming espesyal na batas. Noong unang panahon, ang mga ito ay itinuturing na pag-aari ng langit, ngunit ang pagbagsak nito kalaunan ay humantong sa pagkalat ng mga ito sa iba't ibang bahagi ng mundo sa napakaliit na bilang. Pinaghihinalaan ni Severin na ang puno ng peach sa kanyang maliit na mundo ay maaaring may espiritual na ugat, ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol sa kaharian ng langit at mga espiritual na ugat, kaya't mahina lamang niyang naiiling ang kanyang ulo at pinigilan siyang mag-isip tungkol sa isyong iyon. Gamit ang kanyang banal na pandama, sumilip siya sa maliit na libong mundo at nakita ang pinakamataas na sagradong bundok sa gitna. Ang celestial peach sa tuktok ng bundok ay nagliwanag ng isang maluwalhating liwanag, at ang mga batas ng kulog at apoy ay nanatili sa paligid nito upang punuin ang hangin ng banal na liwanag. Dahil 6 na celestial peach ang natira sa mga sanga, masayang pumitas si Severin ng isa at naghanda na gumawa ng isang kaldero ng mga tableta. Ang pagkakaroon ng karanasan sa paggawa ng mga tabletang iyon ay nagbigay daan kay Severin na magawa ito ng mas mabilis. Ang mga batas ng langit at lupa at ang sigla ng paglikha ay mabilis na natipon sa kaldero. Pagkalipas ng 2 oras, inilagay ni Severin ang pinong tableta sa isang bote at sinabing may ngiti sa kanyang mga labi. Gamit ang 8 pildores ng kayamanan at ang pildong celestial, ilang taon na lang ang kakailanganin para maabot ng aking asawa at anak ang kalahating immortalidad.